sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is saan patungo ang mga footprints mo? At mayroon po tayong concept na perfectionism. Perfectionism is the belief that Christian can attain a state of sinless perfection, freedom from all conscious sin. While it is this life, through it often arises from sincere desire for holiness. This view is not supported by Scripture. While believers are called to grow in signification, they will wrestle with sin until glorification. We are justified in being sanctification, but not yet perfect. True hope lies not in achieved perfection now, but in clinging to Christ, who was perfect for us. The Christian life is one of daily pretense, humble dependence, and steady growth, not moral arrival. At may kita natin to sa Philippians chapter 2, verse 12. Ang sabi po dito, now that I have already obtained this, or am already perfect, but I press on to make it on my own, because Jesus Christ has made him own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining towards to what lies ahead, press on towards the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. At ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa teaching. First teaching, sinful life is our starting point. So, yung buhay po pala natin bago makasama yung Panginoon or bago makilala ng lubusan yung Panginoon sa buhay natin. Yung nagiging mismong point ng buhay natin is yung pagiging makasalanan. Siyempre, hindi ka naman gagawa ng kasalanan kung lubos mong kilala yung Panginoon sa buhay mo. Ngayon naman sa second teaching na tayo, transformation is our journey. So, yung pagka-transform pala natin bilang isang mabuting tao, kagaya ng Panginoon, part po pala siya ng journey natin upang makilala or mas mapalago pa natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ngayon naman sa third teaching na tayo, Christ-like perfection is our destination. So, yung pagiging kagaya po pala sa Panginoon sa Kristo na pagiging mabuting tao at yung walang kapintasan at kasalanan tao, ayun pala yung magiging destination natin kung tayo patuloy sa pagsamba at paniniwala at pagsunod sa ating Panginoon. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, level your heart. Treat other as equal in Christ. So, yung puso pala natin, lagyan natin siya ng level. And, yung level na yun, doon natin mapapatunayan sa sarili natin kung ready na tayo magpatawad at sa hindi. At syempre, kailangan natin i-treat yung mga tao ng pantay-pantay at hindi yung i-treat mo yung tao na parang mas favoritism mo yung isa. Ngayon naman, sa second application na tayo, look to Jesus as the model true perfection. So, maging role model natin yung Panginoon sa pagbabagong buhay natin. And syempre, hindi lang sa pagbabagong buhay, that ini-idolize natin yung Panginoon at hindi yung ibang tao. Ngayon naman, sa third application na tayo, leave footprints of faith for others to follow. So, iwanan natin yung mga bakas ng sarili natin sa paglingkod sa Panginoon upang sa ganun, yung ibang tao, gayahin nila tayo sa paglilingkod sa ating Ama. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part, which is yung discussion. Where do you think others will go if they follow your footprints? So, kung sa tingin ko, ifa-follow man nila yung footprints ko sa pagsamba sa Panginoon, mapupunta rin sila sa una, syempre, sa pagsubok, dahil halos lahat naman ng tao na sumasampalaya tayo sa Panginoon, nagkakaroon talaga ng pagsubok. Tinitest yun ng Panginoon kung kaya mo pa bang magsambahin siya o hindi na. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.